Posibleng sa Setyembre na raw ihain ng International Criminal Court ang arrest warrant sa mga nasa likod ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Cesar Santi, shoutout. Alfredo Castillo, shoutout. Naman ang isa sa mga dating tagapagsalita ni Duterte, nananaginip ng gising ang dating maestrado. Nasa frontline ng balitang yan si Mario. Well, syempre, tagapagsalita ni Digong yan eh. Oo. Alam nyo, pag ikaw yung isa sa tagapagsalita ni Digong, okay, or di kaya lawyer ka ni Digong, ang gagawin yan para hindi po magpanik si Digong, papalakasin nila yung atay balunan, kaloob-looban, atay ni Digong, puso ni Digong, papalakasin na, hindi, walang mangyayaring ganyan. Oh, diba? Ganun po yan. Pero alam na nila sa sarili na malapit na, paparating na, September na, malapit na eh. Pagpasok ni Jose Marichan, yun na yung problema nyo. Enriquez. Sa susunod na buwan na raw, posibleng ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang mga sangkot sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Shoutout kay Gina Hernandez. Alam niyo naman ng ICC. Mamili ka kung ikaw taga-ICC. Palamon ko sa yung warrant of arrest o barilin kita. O yun po yung sinabi ni Digong tandaan po natin yan. So paano pag nandito na ang warrant of arrest tapos isi-serve na sa kanya? Babariling kaya ni Digong yung taga-ICC na magsiserve ng warrant o ipapalamon ni Digong yung papel na dadalhin sa kanya? So malalaman natin, tingnan natin. Pero mukhang masaya po yan pagpipestahan po natin yan dito sa mundo ng social media. Habang tayo, pagkakakitaan natin si Digong, kasi syempre, binabayaran kami ni YouTube dito eh. Habang pinagkakakitaan namin si Digong, tapos si Digong nanlalaban doon, masarap yung buhay. Aquarius 17 Mega Love shoutout. Yan ang ibinunyag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam sa kanya ng political analyst na si Richard Heydarian. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Hindi binanggit ni Carpio kung sino o saan galing ang impormasyon, pero mukhang hindi raw pagsasabay-sabayin ang paglabas ng arrest warrant. Maybe Digong will come out first and then the second tier, the third. Siyempre, uunahin talaga yung yung leader, 'di ba? Hindi katulad sa panahon ni Digong, 'di ba? Ayaw niya ng war on drugs. Ayaw niya ng nagdodroga ko I hate drugs ko So, ang mga inuuna ni Digong, yung mga sanga. Yung puno, kaibigan niya. Pero, baliktad po ngayon. Kasi ang uunahin po ng ICC ngayon, yung puno. Puputulin po yung puno, tapos sunod-sunod na po yan, yung mga sanga. Lalo na ito si Nerviosong Bato. Pasalamat ka Bato, si Digong daw yung uunahin. Ayon dito sa binibigyan natin ng reaction ngayon. So, medyo nakahinga-hinga siguro si Bato ngayon. Third year, it will be in tranche. Wala pang komento rito si dating Pangulong Duterte, pero sa panayam kamakailan kay Duterte sa YouTube channel ng kanyang anak na si Davao City Mayor Baste, muling binanatan ng dating Pangulo ang ICC. Minura po yung ICC dyan, pinakyo-pakyo, kasi tinanong ba naman ni Harry Roque? Anong sabi ni Harry Roque? Ang sabi niya, anong masasabi mo sa ICC? Yun na nga, nanggigil si Digong, parang hindi niya na alam yung sasabihin niya. May nasabi pa siya doon na sabi niya, ano ba yung ICC? Biglang na amnesia. Pag ICC na yung pinag-uusapan, no? Na ano po siya, nagpapanik po. Kasi pag matapang ka, never ka magpapanik. Diba? Huwag kang magpapanik kasi nangako ka sa mga Pilipino na pag sinerve sa'yo yung warrant, pinapili mo pa nga babarilin mo o di kaya ipapakain mo yung isi-serve sa'yo. Diba? So, abangan namin yan, Digong Kami pa naman, hindi kami marunong makalimot. Tinatandaan namin lahat yung mga sinasabi mo. Diba?
Giit niya wala itong karapatang mag-imbestiga dahil wala itong jurisdiksyon sa Pilipinas na kumalas noong 2019. Sino ba yung kumalas? Diba si Digong? Halimbawa ako, mahilig akong pumatay ng tao, presidente ako. Kakalas ako para pagbaba ko, may dahilan. Wow. Karami nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga May belta rin ang kanyang dating tagapagsalita at Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Sinabi na rin daw noon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC. Yes, sinabi po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong panahon na medyo okay pa yung mga Duterte at si PBBM. Kaso ngayon sobra na. 'Di ba? Tandaan po natin, ang Pangulo natin tao po yan, napupuno din. May hangganan yung lahat. I think the former Justice Carpio is daydreaming. Puro kabalbalan yun. No jurisdiction, which means kahit ano pang gawin nila mga issuance of a warrant of arrest. June Day Pastrana, pasensya na po sa hindi natin shoutout. Babawi po tayo mamaya. For the former president, wala lahat yun. Ganyan din ang sinabi ng dati ring tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Well, araw-araw ay day of reckoning. Kasi lahat ng biktima ng drug war pwede maghain ng kaso dito sa Pilipinas. Sabi naman ng Presidente Duterte, haharapin niya lahat na may reklamo dito sa hukumang Pilipinas. Siguro... haharapin niya sa hukumang Pilipinas. Pero pag ICC, hindi siya harap. So magkakaproblema ka nga dito, Digong. Yun nga talaga. Magiging madugo. At ang dugo mo ang medyo lugi. KO! Diba? Halangan, sino pa ba? Subukan mo pumalag. Ikaw subok palag, ikaw talaga taltik tugo. Panaginip na lang yan ng mga detractors ni Presidente Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kung maglalabas man ng arrest warrant, posibleng hindi raw ito ipaalam sa publiko. Yes. Hindi rin daw ito matatakasan ni Duterte. In a sense, yung humanitarian considerations would be in the handling of the prisoner. Siguro, hindi ipoposa. Kasi, pag nilabas nga naman yan in public, makakapaghanda si Digong, makakapagtago yan. Diba? At least, aalamin nila kung nasan si Digong, doon isi-serve yung diba? Yung warrant. Kasi pag pinost nga naman sa social media na content or lumabas sa mainstream media, ay wala na. Makakapaghanda po ang matanda. KO! But age does not excuse you from any accountability. 99 thumbs up! Nahiya pa, hindi pa pinaabot ng 100. At kahit sabihin na nating matandang-matanda ka na, ay haharap ka pa rin sa korte. Duda naman si Conti na mapoprotektahan ng Senado si Senator Bato de la Rosa na pangunahing suspect sa drug war investigation. Hindi rin daw maharap Protektahan niyo po yan, nervyoso yan. ng anumang panukalang batas ang arrest warrant mula sa ICC. Parang ito, ang objective nitong batas na gagawin niya ay para sa kanya, para maprotektahan siya. That is too selfish of a reason to pursue this kind of bill. Gusto protektahan niyo si Bato, ganito ganyan, pero tingnan niyo yung mga hinuli po noon ng mga kapulisan. Oy, shoutout kay Ernesto Calzado. Tandaan niyo po na yung hinuli ng mga kapulisan noon sa panahon ni Digong, kahit hawak-hawak na po ng mga pulis, magugulat ka na lang, patay na kasi sinasabi ng laban. So hindi nila na protektahan yung mga tao na yun. Ginagamit yung word na nanlaban para promote. Kasi ang pagkakaalam ko lang po pag nakagawa ka daw, naging successful po yung operasyon ninyo at nakakuha ka ng droga sa tao na yan, parang mapopromote ka yata, parang ganun. Sa panahon ni Digong
Iwan ko lang kung ganun pa rin ba ngayon. So, hindi ako sure, no? So, kaya yung mga tao sa panahon ni Digong, ay kahit naman inosente, inuhuli po nila, na piniframe up po nila, para maging mabango po sila. Diba? Magkaroon ng promotion, ganun. Diba? Tinataniman nila ng pulburon. So, hindi pa nakapanood doon sa interview ni Uji Diaz, doon sa isang artistang na frame up sa panahon ni Digong, panoorin niyo po doon. No, kasi magsuso na daw po si Digong, kaya na frame up siya. Iyon po yung nakasama ni Bong Navarro noon sa kulungan. Diba? Yung perang binabayad sa kanya bilang mambabatas. Wala pa namang pahayag kaugnay dito si De La Rosa at iba pang suspect sa drug war case ng ICC. Nagbabalita mula. So, ito po yung karugtong niyan. Ito po yung karugtong. ICC is coming to town. Chero. ICC is coming to town in September. Pambungad sa Christmas season ng Pilipinas. Ang warrant of arrest ng ICC laban kay Digonggong. Ayan ang sinasabi natin, mga kotsero. Ayan, no? Digonggong. Pasensya na po, mga kotsero. Hindi po tayo nakapag-livestream today. Marami po tayong ginawa. Batabawi po ako sa inyo tomorrow kapag medyo mas lighter na ang ating sistema, no? But eto nga po, mga kotsero, no? Mainit-init pang balita ito. Mainit-init pa. Oo. ICC is coming to town. Oo, ito po ang balita na sinabi kanina ni former Justice Antonio Carpio. Pero bago natin pag-usapan to, mga kotsero. Yun. Kalat na po ito, ano? Actually, lumabas na po ito sa mainstream media. Na-reaction na nga natin, eh. Diba? Ay, shoutout po kay Sir Rod Heronino mo. Magandang hapon po. Ayan. So, ito na nga, no? Ako, naniniwala ako na pag may warrant of arrest na po, ang strategy na gagawin nila dito, baka hindi nga natin malaman. Baka hindi nga malaman ng publiko na meron na. No? Kasi para hindi siguro makapaghanda si Digong, hindi makapag prepare, no? 'Di ba? In English lang natin, ano. So ganun po 'yun. So kumbaga si Digong dito ay bubulagain na lang. Shoutout kay PJP, shoutout po, magandang hapon. Kumbaga pupunta sila kay Digong tapos sasabihin, Digong, bulaga. Parang ganun po yung mangyayari. Digong, bulaga. Diba? So, yun po mga pre, ano, yung reaction natin patungkol dito, no, sa, ano na to, sa issue na to, patungkol sa ICC, no? At sa mga nagsasabi naman na ang tagal naman ng ICC, huwag kayong mag-alala. Kaya nyo nasasabi siguro yan kasi hindi naman kayong uhulihin. Si Digong naman, di ba? Panay kayo sabi na matagal yung ICC, pag nandito na naman, wala rin naman kayong magagawa. Nagtatago pa rin kayo sa tinggil ng nanay nyo. Di ba? Okay, sana kung atat na atat kang talagang pumunta na yung ICC dito tapos ikaw yung haharang doon, makikipagpatayan ka. Dyan, papalakpakan kita kung ganyan ka. Wala eh. Panay lang kayo comment, tagal naman ng ICC, di nyo kaya si Digong, hindi talaga namin kaya. Hindi namin kaya yung ginagawa niyan. Hindi namin kayang magsinungaling. Nasasabihin, ipapakain daw yung warrant of arrest sa ICC, pero pag nandyan na, maging kibulo yan, magtatago din. Kasi ang sinasabi dito, ang mga Duterte daw ang matatapang. Masusubukan po natin yung tapang ng mga Duterte. Okay? ICC versus Duterte. Masusubukan po natin ngayon yung tapang. Tingnan natin kung makikipagbarilan ba, makikipagpatayan ba, susuko ba, magpapakumbaba ba, tingnan po natin. Malalaman po natin yan. Pero ako'y humahanga dito sa mga Duterte kasi matapang ko, no? Oo. So, tingnan na lang natin. Matira matibay? Saan kayo pupusta? Sa ICC o sa matandang uugod-ugod na? Actually, yung isang uod,
ano pa ako, makamot pa sa ulo. Kung may ulo man yung uod, sabi niya, pipirmahan ko na ba to? Hindi pa. Oh, parang nagtatlong isip pa yung uod. Anyway, mga pre, next topic na po tayo.